Maayong gabi sa iyo, Kevin, Gombo Kevin, at sa lahat ng taga-subaybay diyan sa Butuan. So, parang blooming kayo, ma'am, ha? Bagay yung buhok niyo, ma'am, sa ngayon. Nagpagupit lang, nagsawa na ako magpahaba. Sa totoo lang talaga, ma'am, sa totoo lang. Medyo maliwanag yung pagmumukha niyo po sa ngayon, ma'am, ha? And siguro, sa tanong ko, ma'am, ano yung overall assessment niyo po sa ikalawang ah, week ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte? Well, kung susumahin natin, Bombo Kevin, yung 2 weeks na hearing doon sa impeachment trial court ay, well, nagiging maganda, no? Well, as far as Article 4 is concerned, no, napalabas ng prosecutors yung authenticity ng video, kahit naman Bombo Kevin, no, hindi naman na kailangan yon dahil napanood naman yun ng buong sambayan ng Pilipino at sa iba pang mga bansa, ay napalabas talaga doon yung mga hindi ka nais-nais na utterance. Sabi nga sa impeachment court, no, utterance ng Vice President Sara Duterte, na tingin natin kung pagbabasihan lang natin yung standard ng impeachment, sa impeachment, ano ba yung gusto nating ipalabas doon, ay yung halimbawa yung fit ba ang Vice President para sa kanyang katungkulan or para sa kanyang pwesto. Karapat-dapat ba yung mga ganitong pag-uugali, no, ng isang Vice Presidente, no, na magbabanta, no, at magsasabi ng mga hindi karapat-dapat na sabihin bilang second highest leader of the Philippines o ng ating bansa. So, napatunayan naman yun at nailabas naman yun na authentic yung video, at yung threat is a threat, absolute yun. Hindi naman kailangan patunayang may crime doon or, di ba? Kasi fitness kasi ang pinag-uusapan natin sa impeachment. So mukhang overall, na iano naman yun ng prosecutors, na napalabas naman yung ganong objective. No? Kahit na by Tuesday, parang meron pa yatang isang witness ang prosecutor. And kung any reaction, ma'am, sa pag-withdraw ng prosecution sa ibang, alam naman natin, lahat ng yon kasi nasa pre-trial, masasabi talagang importante din ang mga taong yon. Well, sa bahagi namin sa Makabayan, wise move yung ginawa ng prosecutor, dahil doon pa lang sa dalawang witness, sa nakaraang dalawang, parang na-exhaust na eh. No, exhausted na lahat yung yung objective at gustong yung goal ng prosecutor. Kaya yung sinasabi ng prosecutor na kung ilalabas pa si Attorney Lopez, pati yung isang yung member ng Sergeant at Arms doon sa Kongreso, na lang to mga collaboration na lang ito no, doon sa statement ng dalawang witness. Kaya, at saka dahil nagiging nagiging teknikalidad na ang usapin dito sa mga pagtatanong dito sa impeachment trial, kaya dragging ang mga tao, parang nainip na, no? Kasi ando doon na yun yun lang yun mga gusto mong patunayan no, yung utterance noong mga at yung behavior no ng Vice Presidente, kung fit pa nga ba siya talaga na mamuno bilang Vice Presidente. Mukhang na yun napatunayan na yun ng dalawang na nagkaroon na ng na patunay na mukhang hindi. Kaya talagang hindi na, tingin ko hindi naman na kailangan. So even kayo po ay enough. And ano yung inaasahan nyo sa kang Attorney Melvin Matibag for the last witness sa itong sa threat? So mukhang
based dun sa naririnig natin sa prosecutor, mukhang siya yung magpapatibay na talagang merong killer. So, 'di ba, doon sa mga based doon sa mga insinuation, Mhm. hindi pa kasi sinasabi ng mga prosecutor kung ano ba talaga kung kailangan pa ba talaga itong si Matibag at ano ba yung significance ng kanya sasabihin. Kaya tignan natin, actually, sana ano yung curiosity natin at kung talagang ito ba talaga ay magsesemento doon sa nakuha na objective para sa article of impeachment number 4. So tignan natin kasi parang 'di ba parang meron siya yatang ilalabas na patunay na meron talagang killer. Parang gano'n. Mm. Okay. Sa sa yung time ma'am na parang palitan ng yung sa pang-anim na araw regarding sa oral arguments, okay ba yun? Pero kasi even si Senador Escudero, binati niya yung dalawang kampo na mahinahon lang sila sa kanilang mga stand. Mukhang naging ano naman, eto naman yung napansin ko, no, parang yung dalawang kampo, yung two parties, naging ano naman sila, no, naging mahinahon naman sila si Congressman Chel Jokno at saka si Attorney Michael Poa sa defense. Mukhang maayos naman, no, I mean, hindi very cool lang, no, yung pagpapaliwanagan nila ng mga arguments. Kaya yun. Pero kung para sa akin, no, kung kailangan pa ba yung oral argument o hindi. Kasi 'di ba ang impeachment kasi ay paghahanap ng katotohanan. Mhm. Pagpo-prove mo na si Vice President Sara Duterte ay meron talagang hidden wealth. Well, necessary talaga na mabuksan yung mga records, yung mga pertinent records sa BIR, sa mga tax, di ba? At iba pang mga records pertaining doon sa doon sa yaman niya. Kasi may mga may mga dubious na part doon sa SALN ni Vice President Duterte, yung 2019 to 2024 na hindi siya nag-declare ng cash in bank at saka cash on hand. No? Tapos siyempre mahalaga din tignan siguro yung history nung pumapasok bilang kasi government government employees or officer. Well, handa ka talaga na ibukas sa madla sa taong bayan, no, yung mga hindi lang yung SALN mo, kundi yung bank mo, yung bank account mo, no, kung talagang kasi meron kasing nakita doon sa Committee on Justice sa House of Representatives sa AMLA report na walang mga may mga pumasok na mga pera, no, more or less 6 billion. Labas-pasok 'yon sa accounts ng Vice Presidente, no, ka-joint niya siguro yung kanyang asawa na kailangan makita kung ikaw ba ay nabubuhay within your capacity, within your nabubuhay bilang simple na government official, you are living within your means, di ba? Pag sumobra 'yon, kung meron ka mang negosyo, dapat i-disclose mo 'yon. Kung meron ka mang mga savings sa bangko or whatever, i-disclose mo 'yon. Kaya tingin ko hindi na kailangan pagtalunan 'yon. So dapat talaga buksan in the name of truth and accountability. Pero sa tingin niyo po, di ba kayo po sa naging mga investigations niyo sa House of Representatives, medyo mahirap ba pag hindi siya nagkusang loob na magbigay ng pahinuntulot and is there a need talaga for subpoena and is there a need po talaga daw na may itong request pa na mula sa Pangulo? Meron na kasing meron kasing naging president nung panahon ni Pinoy, 'di ba? No, sa impeachment.
ah, meron naging president eh. Kaya parang sinasabi rin sa batas na dapat yung presidente yung mag-go signal, no, magbibigay ng pahintulot. Pero mas mataas kasi yung konstitusyon eh kaysa yung batas natin diyan sa BIR. Kaya ang makakanaig dapat ay yung kung ano yung nasa konstitusyon. Ang sabi kasi sa konstitusyon ay dapat ay gawin ng lahat ng pamamaraan ano para mapalabas yung ano no, truth at magkaroon ng accountability. Ang ano, kaya kailangan ay mailabas yun kasi bilang government employees or official, kailangan bukas ka, no? Bukas ka doon sa ano, doon sa yung yaman habang ikaw ay nasa pwesto. Diba? Kung ayaw mo ng ganun, edi dapat hindi ka tumakbo sa government office. Kasi yun talaga ang nire-require sa mga government office, sa mga empleyado at saka yung opisyal. Bakit nga ba yung mga empleyado, anytime pwedeng ilabas yung SALN. Anytime kung may question, no, pwedeng ilabas yung yung business interest mo or yung laman ng bangko. So may mga may mga ganon. Kaya hindi dapat magtago doon sa bank secrecy law, hindi dapat magtago doon sa sinasabing privacy, etc. Dahil ano na to accountability ang pinag-uusapan dito, yung fitness ng isang government official, impeachable official, at saka yung pagpapatunay na hindi ka talaga nagpapayaman sa iyong pwesto. And posible ba na although sinasabi ni Prosecutor Chel Jokno na yung sabi niyo rin po na yung president ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagbanggit nga rin ni House Prosecutor Jokno na sa impeachment trial noon ni Chief Justice Renato Corona noong 2012 na nag-issue ng subpoena para sa bank records ni Corona. Pinayagan naman ng Senate dahil na rin sa pagpapahirap nitong sa bank secrecy law. Pero ang punto noon ay impeachment ay isang exemption sa bank secrecy law dahil mismo sa batas nakasaad na maaaring suriin in cases of impeachment. Is it possible na this Monday yun ang stand sana ng mga senators for this, ma'am? Yes, sana ganun nga, no, Bombo Kevin. Regardless of your political affiliation, kaya sabi nga, di ba, dapat politically neutral ka sa pag ikaw ay senator judge. No, santabi muna yung mga personal affiliation, political affiliation. Dahil ito kasi mahalaga sa taong bayan yung accountability. No? Kaya yung panahon kasi ni Corona, parang katulad ngayon, di ba? Parang hindi siya nagdeklara ng kanyang dollar. Parang dollar deposit. Tapos yun yung question. Na nung binuksan yung kanyang bank account, meron pala. Di ba? Ito lalong kaduda-duda itong kay Vice President Sara Duterte kasi hindi ka nagdeklara ng cash in bank, cash on hand. Pero sa report ng AMLA ay may labas-pasok sa account mo na more or less 6 billion. So yun yung nakakapagtaka doon. Kaya necessarily para mahanap natin yung totoo at makita ng taong bayan, mabuksan itong mga records na ito. Kasi hindi kasi pwedeng yung SALN lang 'di ba? So paano mo mapapatunayan doon na merong unexplained wealth ang isang opisyalis kung hindi mo rin bubuksan yung kanyang bank records? Oo. Sa number na 11, kayang abutin yan para ang subpoena ay ipadala po? Oo nga, no? 21, ang majority niya, 11. Yes. So, hopefully, no, may makukuhang 11 na senator judge para matapos na itong usapin na ito, no? Kaya kailangan talaga na sa Monday ay lalo pang pag-usahin ng prosecutor
noon yung kanilang mga argumento para makumbinse yung mayorya ng senator judges na ito ay dapat na buksan, no? Pero ako nga, kahit na walang ganyan, dapat talaga buksan yan. Kasi yan yung mga dokumento na magpapatunay talaga. At hindi ito yung katulad na sinasabi ni Attorney Michael Poa, no, na magkakaroon daw ng fishing expedition. So magkakaroon ba ng fishing expedition doon? Tinitignan mo nga yung totoo. Ikaw mismo kasi nagdeklara na wala kang cash in bank at saka cash on hand. At nakalagay doon, Wombo Kevin, sa tuwing nagsasubmit na ang government employees or official ng SALN, may doon, kung hindi nila nababasa doon na may nakalagay doon na under oath ka na anytime na natingnan yung iyong yung iyong mga diniklara doon ay pwede. Kung yan nga ginagawa sa mga government employees, bakit hindi sa mga government official na mas mataas at impeachable official na merong questionable nga doon sa kanyang SALN? Kaya hindi dapat hindi dapat selective, no? Kung yung mga maliliit na empleyado nga ginagawa yung ganun, no, sa kanila. What more sana doon sa mga official? What if lang, pwede ba yan? Hindi naman siguro tayo ma-question dyan. For the sake of discussion man lang din ito, ma'am, ha? What if lang ayaw nilang aprubahan? Kasi kung aprubahan, masisilip talaga lahat. What if hindi ma-aprubahan, makaka-apekto ba ito sa kaso ng prosecution? Well, in fact, ma'am, sa reklamo nyo, pasok din ito, di ba? Noon? Sa reklamo namin sa Makabayan? Yeah. Hindi. Ang amin lang, isa lang yung articles of impeachment namin, yung doon lang sa confidential funds. Okay. Itong unexplained wealth, nandoon yan sa dalawang last na complaint. Okay. Doon sa third and fourth complaint. So wala kami doon sa SALN. Pero nung nakita namin yung presentation doon sa Committee on Justice, so nakita natin na isa rin ito na impeachable offense. No? Isa rin ito na culpable violation ng Constitution tsaka betrayal of public trust. Kaya kailangan tama lang na nailagay ito dun sa articles. Kasi pera pa rin na posibleng papasok labas sa bank account and dapat mapunta sa may mga record sana na pumasok or ano ba kaya yung nangyari sa pera nila noon. And hindi pa kayo tutol, ma'am? Or ano yung take niyo dyan na binalikan pa daw hanggang mayor pa siya? Noong mayor pa siya? Oo nga, no? Well, kasi history ang pinag-uusapan yung flow ng cash. Okay. Kasi pinapatunayan dito na nagpayaman ka nga sa pwesto mo. Diba? Kasi makikita dito na totoong nagpayaman ka nga. Saan mo kinuha yung sobra-sobrang kita mo or nahigit pa doon sa sweldo mo as vice mayor, mayor, ito naging vice president. So saan mo nga kinuha? Kaya ako tingin ko tama lang, natignan talaga yung history. No? Katulad nung pag-expose namin ng confidential funds. Or 'di ba tinignan natin yung history. No? Kung di ko naman nakita na sa budget pala ng 2022 wala namang confidential funds yung dating vice president. Pero bakit nagkaroon ng 125? Kung hindi ko nakita yon ay hindi natin ma-expose yun. Tapos katulad din sa budget, no? Kailangan mo rin tignan paano ba yung utilization ng ahensya na ito sa budget niya, kung talaga bang dapat siyang dagdagan o bawasan ng budget. Titignan mo rin yung mga nakaraang budget utilization niya, no? Kung saan napunta, ano nangyari kung hindi mo ginamit, no? Hindi nagamit ng ahensya. So mahalaga talaga yung history. Hindi lang yung katulad na sinasabi ng defense na ang contention nyo lang naman dito sa impeachment ay yung kanyang pagiging vice president. So hindi lang yon. Kasi kailangan mo tignan ka talaga yung yung history. Okay. How about sa pagsali po daw? Bakit sinali yung kanyang asawa
na si Man Scarpio regarding po dito, ma'am. Ano yung sa tingin nyo din? Well, idadagdag ko lang do sa una kong naging explanation kanina, no, na yung history, kasi baka naman bago siya naging mayor, meron na siya talagang business, Aha. di ba? O vice mayor. Kaya kailangan matingnan yon, makita yon. O baka nagkakamali lang, di ba? Ang prosecutors doon sa pagsasabi na meron kang tagong yaman. Bakit hindi naman siya kasama sa yung kanyang asawa, yung kanyang esposo sa impeachment. Pero kasi Bombo Kevin, pag dinideklara mo na joint kasi yung kasi meron doon, pipili ka doon sa SALN mo kung magkahiwalay ba kayo ng asawa mo ng pagdedeklara ng tax. Kasi meron doon pag tinik mo doon yung joint yon, ang ibig sabihin sasama natin yung conjugal property or business ninyong mag-asawa. Kaya gustuhin man ng prosecutor o hindi, na isama. Kasi ang pagdideklara mo ay joint. Pero kung sinabi mo, pero ang pang-dineklara lang siguro ni Vice President doon ay solo siya, tapos hiwalay ang kanyang asawa, baka hindi nasama doon. Kasi joint kasi yung pagdideklara ng yaman, assets and liabilities, net worth, kasama doon yung rin ng asawa mo. Kaya parang kumbaga nadamay dahil nandoon siya sa SALN. Sige. And parang may latest statement yung depensa na parang hindi daw sila din natatakot na siguro sa numbers hindi papanig sa kanila yung mga senators. Well, kaya nga parang sila yung defense, nakita talaga lang natin na puro teknikalidad. Yung mga strategy nila. Hindi naman nila pinapabulaanan yung video Hindi naman nila pinapabulaanan yung mga sinabi, di ba? Doon sa video. In fact, nakatulong pa nga sila sa prosecution nung pinalabas nila yung video ni Attorney Lopez, Zulaika Lopez, di ba? Kaya hindi na inilabas si Kaya hindi na pinag-testify si Zulaika. Kaya siguro yun, very confident sila dahil kahit naman mapatunayan siguro ng prosecutor dahil iniisip nila makuha lang yung siyam na senador ay maa-acquit na. At meron na sila ngayong 8, di ba? Kung bibilangin natin, isa na lang yung kailangan. Ang for conviction, assuming na 13, di kailangan ng 3 pa, no, na senador. Kaya siguro yun ang nagiging nila, no, parang nagiging kampante ang defense na at the end of the tunnel, parang di naman yung makukuha yung 16. Pero panalo naman ang taong bayan, halimbawa, kasi makikita dito yung katotohanan. 'Di ba? So, ayun, at kahit na ma-acquit siya diyan, haharapin niya pa rin yung criminal cases. No? Maraming criminal cases regarding dun sa mga confidential funds, yung kanyang hidden wealth, etc. At grave threat. How about ma'am, ano yung tingin nyo? Kasi sinasabi, dapat hindi siya tingnan bilang criminal case. Sinasabi, impeachment case ang dapat tingin ng mga even senators and even ng mga tao regarding dito. Ma'am, so meaning, kung sabihin natin criminal, technical talaga. Pero pag impeachment, ano po sana dapat, ma'am? Yes, pag-ibahin natin yung impeachment trial doon sa criminal case. So sa impeachment trial, ang goal lang nito ay matanggal sa pwesto ang impeachable official at hindi na makatakbo sa mga susunod na eleksyon. Kasi hindi nga siya fit, di ba, doon sa posisyon o maging opisyal ng gobyerno. Pero ang criminal case, kaya mabusisi yan, kaya kailangan yung mga teknikalidad diyan sa criminal case. Kasi ang tatanggalin mo sa tao ay yung kanyang,
freedom, 'di ba? Life, Oo. liberty, and property. So mabigat 'yun. Kaya kailangan mo talagang patunayan talaga, no, yung krimen at crime ito. Tapos meron pang kulong, meron pang mga pagbabalik ng pera o meron pang fine. So kaya mabusisi ang criminal cases. Pero sa impeachment trial ay impeachment cases, ang tatanggalin mo lang naman dito, 'di ba? Yung karapatan ng isang impeachable official sa kanyang pagtakbo sa eleksyon at posisyon. Pero hindi mo naman siya tinanggalan ng ng mga property, hindi mo tinanggal yung kanyang kalayaan o yung liberty, 'di ba? So yun ang kaibahan niyan. Kaya hindi kailangan na maging mabusisi at magiging technical ang approach sa impeachment trial. Kaya nga ang mga tao naiinip na, 'di ba? Kasi hindi naman yan talaga criminal court, 'di ba? Kaya kailangan talaga na mas mabilis at mapatunayan talaga yung goal ng impeachment complaint at articles. So, yan yon, kaibahan. Oo. Kasi nga, parang favorable ba? Yung mga, parang less na yung abogado dyan sa Senate. Kasi sa totoo lang, yung mga abogado, para sila yung mga technical talaga. Yung mga Cayetano, technical talaga kung mag-isip. Yung iba naman ay nag-aaral lang, pero may mga punto pa rin yung kanila mga stand regarding sa mga usapin. Dapat siguro ba, ma'am, sa gitna lang para huwag masyadong technical. May intindihin rin kung may karapat-dapat ba yung tao, may issue ba talaga siya o wala, or may karapatan ba siya sa posisyon na yan? Well, sorry to tell, no, may mga senador tayo na hindi naman talaga karapat-dapat sa pwesto ng pagiging senador. What's more sa pagiging senator judge? Kaya hindi naman siguro best qualification na dapat ay abogado ka. Pero syempre merong advantage kung merong kang legal background. Kaya hindi dapat mas nakakagulo pa nga yung kasi dapat pag-ibahin ang impeachment trial doon sa criminal criminal, 'di ba? Sa pagta-trial sa korte, sa totoong korte, judicial court. Kaya kaya nga minsan maano ka hindi ka hindi ka masisiyahan na manood kasi puro mga unrelated, pagpapahaba, pagpapadelay lang, yung mga tanong ng ibang mga senator judges, no? Wala namang relasyon sa impeachment, i-raise mo doon sa impeachment court, 'di ba? So hindi dapat 'yun i-raise doon, no? Kaya kaya sana pero hindi naman talaga dapat tayo nga kahit na pangkaraniwan lang tayo. Nakikita natin kung pinatatagal lang or dinadaan lang sa mga teknikalidad o dinadaan lang sa delay, pagde-derail. Kaya yun yung dapat sana tingnan ng mga senator judges at sana mahusay yung kanilang mga staff, no? Para mabigyan talaga sila ng guide. Ano yung mga dapat lang na mga maitanong, no? At dapat sila din mismo, no? Makapag-isip na kaya kung yun ang talagang purpose nila, yung ibang mga senator judge diyan, wala tayong magagawa, no? Taong bayan na lang ang hahatol sa kanila in the future. Any reaction sa mga Cayetano and sa mga senador na parang pumapalag sa parang mga anunsyo ng National Bureau of Investigation? Kasi parang I do remember sa iyo nga, ma'am, nung kwan ka, yung taga-usig ka rin dun sa House of Representatives, may mga lumabas ding issue sa iyo sa mga time na ganyan. As per experience, maaapektuhan ka talaga ba, ma'am, pag ganyan? Well, for myself, di man ako naapektuhan, di ba? Sinasabi nila na meron akong kaso. Well, ko naman yung sarili ko, di ba? Pinaloob ko naman yung sarili ko sa
sa rule of law, Mm. dumadaan ako sa due process, at hindi ito nakaapekto doon sa trabaho ko. 2018 pa yon, yung nangyaring yun. Oo. Nakasuhan ako mula noong 2018. Natapos ko yung aking 9-year term ng 2025, pero hindi naman ako nagbago, no, ng paninindigan, at ganun pa rin naman yung mga ginagawa natin. Hindi tayo naapektuhan dahil, well, kahit papaano naman, syempre nakakaabala din yan, syempre yung mga pag-attend ng mga hearing or Pero ganyan talaga, no? Katulad nga ng sinabi ni Attorney Jeremy Lotok, 'di ba? That's the price, no, ng paggawa talaga ng ng katungkulan mo, no? Kinriminalize yung pagre-rescue at pagtulong ko sa mga bata at mga estudyante. So that's the price talaga, no, makakaano ka ng mga kaso. Hindi yan nakapekto, pero siyempre itong yung mga senator judges natin na humaharap din sa mga incoming na mga parinig ng administrasyon na magiging kaso nila, well, harapin nila, 'di ba? Mapapatunayan naman 'yun sa korte kung sila ay sa ombudsman, kung sila ay may ginawang anomalya or hindi maayos doon sa doon sa mga pondo ng mamamayan. Kaya harapin nila 'yun at wag nilang parang childish sila na sige, kasuhan niyo ako ng ganito, pero kakasuhan ko din yung mga sa flood control, iimbestigahan namin yung flood control, ganon. Bakit ganon? So sana nga iniimbestigahan na tuloy-tuloy 'yon, no? At lahat ng sangkot dapat managot. At hindi lang yung parang ipinananakot. At ito namang administrasyon parang kumbaga parang hindi naman bad taste sa akin pareho yung sinabi ni Cayetano doon sa impeachment court at saka itong sinasabi ni Matibag. Ba't ngayon niya lang yan sinasabi? Dapat tahimik na lang siya. Kung may nakita siyang anomalya, wag na nilang expose na kakasuhan, iimbestigahan. Eh di gawin na nila kung ano yung tungkulin nila. No? Ganon din naman sa mga senador. Kung tingin nila dapat na imbestigahan ng maayos itong mga flood control project na ito na sangkot ang mga kongresista, sangkot ang mga sarili nila, dapat imbestigahan ito ng wala talagang naitatago at hindi magiging selective. Mareremember talaga kita, ma'am, sa mga words na decorum. Decorum. Maganda ba kaya, ma'am, na hindi na lang siguro nagsalita yung dalawang magkapatid regarding that at tuloy-tuloy lang sa impeachment para hindi rin sila malagyan ng kulay ang posibleng question yan lang kay Matibag? Ano saan eh? Nagkuha na siya sa iyang oras? Sige. Naka-number siya. Sige na, ito na balikan mga kabombo. Ng mga personal naputol. Na mga personal na mga interest. Hindi doon yun eh. 'Di ba? Hindi sa impeachment court yun kasi hindi naman yun yung interest ng impeachment court. Tapos sinasabi pa na parang papayag ba tayo dito? Na tayo ay ginaganito dito, 'di ba? At yun, parang nag-aano ka pa sa mga kasamahan mo. Kaya walang sumagot eh, tahimik lang eh. Parang wala naman pakialam yung iba, 'di ba? Kasi hindi naman sila concerned. At hindi tama lang na tumahimik kasi hindi naman yun talaga yung Dapat nga si presiding judge Escudero ay nagsabi din na hindi naman yan ang usapin dito, kaya pwede bang iset aside na lang yan sa ibang venue or sa ibang mga pagkakataon. Hindi kasi yan na kasi gusto natin talaga na mag-focus doon sa ating pinag-uusapan at hindi yan yung correct time or correct venue para pag-usapan dito. Kasi impeachment court yun eh. Interjection na hindi naman part ng impeachment trial. Sige. Baka lang po, ma'am, na may hindi ako naitanong sa inyo po regarding sa ating usapin or mga upcoming na gagawin po, ma'am, ninyo. Well, sa susunod po na linggo, ikatlong linggo ng impeachment trial, expectin natin na matatapos na dito yung Article 4, yung pagpipresent ng prosecutor, ng mga witnesses nila,
at inaasahan din natin yung magiging desisyon din ng impeachment court doon sa petition or yung motion ng prosecutor na buksan yung mga related documents about sa tax at saka ano man mga savings etc. sa bangko. Kaya tingnan po natin ito at maging maging vigilant at maging critical. At sa susunod na linggo, sa mga susunod na araw, July 27 ay SONA na. So, kilahok po tayo sa SONA. Ang atin pong tema ay syempre yung lahat ng sangkot sa kurakot dapat ay mapanagot at sana ay yung paghihirap ng mga mamayan ay matugunan, At pakikinggan natin kung ano naman yung magiging pangako ni President Marcos at kung ano man yung magiging quote-unquote kasinungalingan. So yun lang po at magandang gabi sa ating lahat. Salamat kaayo, Ma'am Franz Castro, ang dating representative ng acting